Kinabukasan, alas 8 ng umaga, nanatili pa ring nakahilata sa kwarto si Vice. Nakataba siya sa kama habang himbing pa rin ang tulog. Hindi niya napansin na kanina pa pala nagri-ring ang cellphone niya. Si Jackie ang tumatawag. Ang usapan kasi nila maaga sila luluwas ng Davao. Ang kaso mukhang wala pa yata planong bumangon si Vice, kaya tinuho na lamang ni Jackie ang bahay nila. Nadatna ng dalaga ang Tito Henry niya na nagwo-warm up. Kahit matanda na ito, conscious pa rin ito sa health niya. Kung kaya't kahit matanda na, maskulado pa rin ang tatay ni Vice. Kabaliktaran ng anak niya na walang kalutay-lutay. Hello po Tito, magandang umaga po. Mas maganda ka pa sa umaga, Iha. Anong oras kayong babiyahe ni Otto eh? Mamaya, Iha. Ngayon na po sana Tito. Kaso mukhang napakop na po yata sa tulog ang anak niyo Tito ah. Nako, Jackie. Ikaw na nga lang gumising sa batang yun. Sige po Tito, akyat muna po ako. Iha. Yes po Tito. Alagaan mo ang anak ko, Jackie, ha? Ako? Oo naman po Tito. Consistent yan. Salamat, Iha. Sige, gisingin mo na si Utoy. Habang tinatahak ni Jackie ang hagdan paakyat sa kwarto ni Vice, hindi niya mapigilang mapaisip sa tinura ng papa nito kanina. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto, bumungad sa kanya ang nakadapaang si Vice. Agad niya itong nilapitan at pinitik sa ilong. Umungo lang ito ng bahagya. Natatawang tinabihan ito ng dalaga at sinuri ang mukha nito. Sana ganito na lang lagi ang mukhang nakikita ko kay Vice. Yung walang halong kabaklaan. Kasi lalaking lalaki talaga ang dating niya sa akin pagtulog. Napansin ko pa ang mga maliliit na hibla ng bigote at balbas niya sa pagkakaalam ko. Sinadya niyang hindi i-shave para naman mas lalong kapanipaniwala ang kanyang pagpapanggap sa harap ng kanyang ama. Napangiti ako habang pinagmamasdan siya. Nandito ako para gisingin siya pero bakit parang gusto kong manatiling siyang tulog muna. Ang loka ko talaga. Mahina kong iginuhit ang hintuturo ko sa matangos niyang ilong. Nakakatulong rin pala talaga ang pagiging tulog mantika niya minsan para makapag-moment ako. Napadako ang mga tingin ko sa mga labi niya. Naalala ko tuloy ang minsang pagkakataong dumumpi ang mga labi nito sa labi ko. Mauulit pa kaya ang biro na yun? Or what if kung nakawan ko siya ng halik ngayon? Mararamdaman kaya niya? Magigising kaya siya? Parang sleeping prince lang ang dating ah. Natatawa ako sa kung ano-anong mga kahibangan tumatakbo sa isip ko. Bahagya akong inilapit ang mukha ko sa mukha niya. Bahagyang naglapat ang mga ilong namin nang biglang nagmulat ng mga mata si Vice. Pagmulat ng mata ko, nagmulat ako kay Jackie. Napaupo kami parehas sa kama. Halos magkalapit na ang mga mukha namin. Magkalapat at yung mga ilong namin. Ano kayo napasok sa isipan nito at bakit ako ni nose to nose habang natutulog? Baliw talaga tong si Jackie. Jackie naman, pinagpaplanuhan mo yata ako eh. Biro ko sa kanya. Hoy, hindi ah. Ano ka? Inaamoy ko lang kaya hininga mo. Hindi nga. Sira ulo to. Ba't mo naman naamoy ng hininga ko? Ikaw, Jackie napaghahalata ka eh. Hala,
Assuming lang, sis. Bumangon ka nga dyan. Magmumug ka na. Anong petsa na, oh? Kala ko ba maaga tayong luluwas? Uy, si Jackie, iniibang usapan. Hay nako, bala ka nga dyan. Tatayo na sana si Jackie nang hilahin ko ang kamay niya. Huwag nga excited lumuwas ng Davao, Jackie. Tiga nga muna dito. Pinahiga ako siya sa tabi ko at dinantayan. Hindi mo ba ako mamimiss katabi, sis? Siyempre, mababaguhan ako. Doon ako nasanay eh. Ikaw kasi pumayag ka. Alam nga naman sawayin kong tita mo, no? Ikaw talaga. Pwede naman ah. Pasaway ka kasi. Tumanog bigla ang message tone ko. Tingnan ko kung sino. Si Bella pa lang nag-text. Sasabay pala si Bella sa atin. Luluwas ng Davao Sis, ha? Doon din pala siya sa nag-aaral. Kaya pala tayo tinanghali. Kasi may hinihintay pa tayo. Okay. Nakasimangot na tumayo si Jackie at umalis ng kwarto. Tinawag ko siya pero hindi na ito lumingon pa sa akin. Ano kaya talaga ang problema nito kay Bella? Ay nako, kailangan ko silang pagbatiin. Kailangan ko maging tulay para tuluyan na silang maging okay sa isa't isa. Alam ko medyo natatarayan si Jackie kay Bella pero mabait naman talaga si Bella kung kikilalanin lang niya. Ay nako, na mahihirapan talaga ako nitong pumagitna. Nasa sakayan na kami ni Vice habang hinihintay ang paimportanteng si Bella. Ay nako, kaya kong maghintay sa wala pero hindi ko kayang hintayin kahit na isang minuto ang Bella na yon. Nakaramdam na ako ng pagkabagot. Halos 20 minutes na kaming nakatayo ni Vice. Wala kasing upuan. Walang asenso yung sakayan sa amin eh. Ay nako, ang dami naman problema ng Earth. Tapos pati tong si Bella, poproblemahin ko pa. Tagal pa ba yon? Mauna na lang kaya tayo. Inis kong reklamo sa kaibigan ko. Jackie naman, ongoing na daw siya. Ba't ba kasi kailangan niyang sumabay sa atin? Jackie, akala ko ba ayaw mo kay Bella? Kasi mataray siya. Bakit parang ngayon, ikaw tong mas nagpapakita ng pagkasuplada? Wala namang ginagawa sa'yo yung tao, ah. Wow! Talagang tingin niya sa akin kontrabida ha? Kainis to. Sige, kayo na lang dalawa magsama. Oh, saan ka pupunta? Aakyat na ako ng bus. Hihintayin mo si Bella, di ba? E di sige, mauuna na ako. Jackie, maandar naman yung pagka-childish mo. Sabi nito, habang sinusundan ang bawat mga hakbang ko. Oh, bakit ka sumusunod? Sis, please. Ayoko mag-away tayo. Tumigil ako sa paglalakad at nilingon ko siya. Okay. Nginitian niya ako ng matamis. Dahilan ng pagkawala ng inis ko. Gumanti rin ako ng isang matamis na ngiti na agad namang napawi na makita ko si Bella. She is coming. Whatever. Oh, nandiyan na pala si Bella. Hi, Josie-Marie. Hi, Jackie. Isang matamis na ngiti mula kay Vice ang sumalubong kay Bella. Nung naghay siya sa akin, plastiko siyang nginitian. Iba kasi ngiti niya kay Vice, tapos sa akin parang dinrowing lang. Akala niya hindi ko yun napansin. Nek-nek niya, no? You can call me now Vice, Bella. Okay lang ba sa'yo yun? Okay, Vice. Let's go. Mukhang inip na si Jackie. Nilalamok ka na naman ba, Jackie? Sabi niya sa akin.
na may kasamang nakakalokong ngiti. Hindi lang ako nilamok. Nilangaw pa kami ni Vice sa kahihintay sa'yo. Bahala siya kung magalit siya sa akin. Basta hindi ako magpapatalo sa pang-aasar niya sa akin. Kung noon, tatahimik lang ako at mag-walk out. Pero ngayon, hindi ko nahahayaang magpapaapi sa kanya. Never. Naramdaman ko ang maliit na kurot ni Vice sa tagiliran ko. Siguro dahil sa sinabi ko. Bahagya kasing nanhilaw si Bella sa sinabi ko. Pasensya ka na, Jackie, Bella. Nagbibiro lang yan. Mapagbiro talaga tong best friend ko. It's okay, Vice. Okay nga yan eh. Hindi ko akalaing marunong na magbiro tong si Jackie ah. Nakakapanibago. Nang makaakyat na kami ng bus, malas namin kasi hindi air condition ang nasakyan namin. Baka 1 hour pa daw bago ang susunod na dadating sa Narota. Kaya naman wala kaming choice. Pandalawahan lang pati ang upuan. Uy, Jackie. Diyan ka na lang sa kabila ha. Dito na lang kami ni Vice. Para magkatapat lang tayo ng upuan. Grabe. Siya pa talaga ang nagpasya ha. Magkatabi sila ni Vice samantala ako dito alone. Wala tuloy akong masandala ng ulo ko mamaya sa biyahe. Para pa naman akong inaantok. Ay, kainis. Bakit ba panira ka na lang palagi ng buhay ko, Bella? Kahit kailan talaga hindi gagaan ang loob ko sa kanya. Ibinaling ko na lang sa kawalan ang mga paningin ko. Kailangan ko ng fresh air. Unti-unting pumikit ang mga mata ko. Meron kaming 4 na oras para bumiyahe. Tinignan ko ang wristwatch ko. 1 PM pa pala. Umidlip ako sandali.